Hi guys! It's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, napapansin nyo naman na puro bangka yung nasa likod ko. Plus madaming mga puno ng nyog. Ayan, yung mga puno ng nyog niya sa likuran ko. Actually guys, nasa dagat ako ngayon kasi naisipan ko talaga na magpahangin muna dito sa bangka ng papa ko. Ayan guys, yung bangka ng papa ko. Sobrang init kasi guys no, sa loob ng bahay namin. Okay naman sa labas ng bahay namin, pero mas gusto ko talaga guys na magpahangin dito sa tabing dagat. Tapos ang ganda din ng view. So papakita ko sa inyo yung view guys no. Actually guys no, sa mga nakakakilala kay Thailand girl, taga dito po siya sa lugar namin. Yes, taga dito po ako sa Sultan Kudarat, Libak Sultan Kudarat. Yan yung lugar namin dito guys. So ito nga guys, ipapakita ko sa inyo yung view ng dagat namin dito sa Libak Sultan Kudarat. Ayan guys no, ito yung nasa harapan ko ngayon. Yan. Sobrang hangin niya guys, sobrang ganda. Ayan, sobrang hangin guys no. Ayan siya guys. Since nandito na din naman ako sa tabing dagat guys no, why not na pag-usapan natin itong mga madalas na tinitext sa akin ng mga agent ng mga OLA or online lending platform na kung saan meron na nga daw akong warrant of arrest. Hindi lang sa text guys, kundi pati na rin sa mga email. Sa email ko guys, nakaka-receive ako ng mga email nila na meron na nga daw akong warrant of arrest. So, mostly diba guys no, lahat naman talaga ng mga tao na mga nakapag-apply ng loan sa mga online lending platform na hindi nakabayad, meron talaga kayong ma-receive na mga text nila na meron nga daw tayong warrant of arrest. So pag-usapan natin yun siya guys ngayon no. Alam nyo ba guys no, last year naikwento ko na siya sa recent na vlog ko kung saan hindi na nga ako nakabayad sa mga utang ko sa mga online lending platform. Pero by that time guys no, wala naman talaga akong planong hindi sila bayaran kasi nakiusap naman ako na babayaran ko sila. Na kung saan guys no, sinabi ko na kung pwede is magpauna muna ako ng ganitong amount, pero hindi sila pumayag. So ang sinabi ko na lang is magbabayad na lang ako kung magkano yung amount na na-receive ko pero sa ganitong date, kasi ganitong date pa ako magkakaroon ng pera. Pero nga guys no, hindi sila pumayag, and that time guys no, minura-mura na nila ako. Kung ano-ano na yung mga masasakit na sinabi nila bakit pa daw kasi ako umutang sa kanila, hindi ko naman pala kayang pahalagahan yung obligasyon ko sa kanila. So ganun guys no, sobrang na-trauma talaga ako and sobrang na-depress talaga ako by that time. Until nakaka-receive na nga ako ng mga pananakot nila, ganito na dinadamay na pati yung family ko, tapos meron na daw akong warrant of arrest. So yung time na yun guys no, takot na takot ako, sobrang takot na takot talaga ako, and hindi na talaga ako lumalabas ng bahay. Kasi nga hindi ko na alam yung gagawin ko, nawala na yung, parang nawalan na ako ng mukha na maihaharap sa family ko, sa mga friends ko, sa mga tao sa labas. Kasi feeling ko talaga guys no, parang sobrang bigat talaga nung time na yon at hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. So iyak na lang ako talaga ng iyak sa loob ng kwarto ko. Hindi ako nag-share ng problema ko kay mama until ngayon. Yung tindahan ko kasi guys no, sobrang nalubog na siya, halos wala nang laman, sobrang luging-lugi na talaga yung tindahan ko kasi naibayad ko na nga sa iba pa ko pang mga online lending platform. And nung time na yun guys no, muntik ko pang maisangla yung cellphone ko, tapos muntik ko pa, actually naisangla ko talaga yung cellphone ko, tapos sinubos ko din after ko makakuha ng pera, pinambayad ko dun sa mga OLA. Then after noon, halos muntik ko ding maibenta guys yung refrigerator na naipundar ko para lang makabayad sa OLA. Pero nung time na yun guys no, habang nagbabasa ako ng mga encourage na mga words ng mga tao na biktima din ng mga pananakot ng mga online lending platform. At minsan guys no, nanonood din ako sa mga social media platform ng mga biktima din ng mga online lending platform. Kung saan nag-share din sila guys ng bad experience nila sa mga OLA. So medyo nagkaroon din ako ng lakas ng loob guys. Actually guys, wala naman talaga tayong balak na takasan yung mga utang natin sa kanila. Kasi obligasyon naman talaga natin guys na bayaran yung kinuha nating pera sa kanila. Pero yung mali kasi nila guys no, is yung way ng paniningil nila kung saan may kasamang pananakot, pangaharas kapag hindi ka lang nakapagbayad ng isang araw,
andun na guys yung mga pananakot ang pangaharas nila. Tapos, dinadamay na pati family mo, tinatawagan na yung mga nasa contact list mo. Even kahit pa nga siguro wala pang, hindi mo pa due guys, no, tawag na silang tawag sa'yo. Tapos pag hindi ka sumasagot, parang nananakot na sila na ganito, dapat bayaran mo sa ganito kasi ganun. So, sobrang nakaka-depress talaga yun guys, no. Tapos, yun nga, tinatawagan nila yung mga sa contact list mo, which is against yun sa Data Privacy Act mo. Which is, pwede mo silang kasuhan guys, no, na pwede mo silang kasuhan ng Data Privacy Act. Itong mga agent ng mga OLA. So, ayun guys, no, minsan pinapahiya ka din sa social media, sa mga friends mo, sa mga kamag-anak mo. Lahat ng nasa contact list mo guys, no, pinapahiya ka ng mga agent ng mga OLA kapag nga hindi ka nakapagbayad sa kanila. So ayun guys, no, madalas nakaka-receive talaga ako ng warrant of arrest daw laban sa akin. Hindi lang minsan warrant of arrest, kundi pati email. Gaya neto guys, yung mga email na na-receive ko, kasama na yung pangalan ko. Actually dyan guys, no, hindi na ako masyadong naniniwala. Kasi hindi naman talaga totoo. Ito ay base lang naman guys sa opinion ko, hindi naman ako abogado. Kasi nga guys, no, maraming nakakapagsabi na hindi totoo lahat ng mga tinitext nitong mga agent. Like yung warrant of arrest, yung small claims, yung kakasuhan ka nga daw ng estapa. Hindi yun lahat guys totoo. So huwag kayong matakot guys, no, kung nakaka-receive man kayo ng mga text or email na meron na nga daw kayong warrant of arrest galing sa mga agent ng OLA. Lahat yun guys, no, ay pananakot lang ng mga OLA or ng mga agent ng OLA para makapagbayad kayo nga sa kanilang, sa mga utang nyo sa kanilang applications. At dito nga guys, no, nag-research ako about nga sa warrant of arrest. At dito sa base dito kay Attorney Cheljok, no guys, no, yung tanong guys, no, maaari bang makulong ang isang tao na hindi nakapagbayad ng utang sa online lending app? So dito guys, no, nakasaad sa Section 20, Article number 3 ng 1987, Constitution, na walang tao ang maaaring makulong dahil sa simpleng hindi pagbayad ng utang. Ang tanging exception ay kung mapatunayang gumamit ng panluloko o deceit ang nangutang para makakuha ng loan na maaaring maging covered ng krimen ng estapa na may parusang pagkabilanggo. So ayun guys, no, sobrang linaw ng sinabi niya na walang nakukulong na mga di nakapagbayad ng utang sa mga online lending apps. Makukulong ka lang guys kung niloko mo or nanloko ka para lang makakuha ng loan dun sa isang applications. Like hindi mo totoong pangalan yung ginamit mo dun sa online lending platform. Ayun, isa yun sa mga reason na pwede ka talagang makulong kung nanloko ka nga sa mga online lending apps. Mostly ako guys talaga totoong-totoo yung pangalan ko na nilagay ko sa mga online lending apps. Even yung mga contact list ko guys, totoong mga tao sila at hindi yun gawa-gawa guys. So ibig sabihin guys, no, hindi tayo makukulong kasi hindi naman tayo nanloko dun sa mga online lending apps. Hindi lang tayo nakabayad guys kasi nga nagipit na din tayo dahil sa sobrang laki guys ng kanilang mga interest. Tapos 7 days repayment lang sila, like sa 3,000 guys na hiniram natin, 1,700 lang yung ma-receive nating amount. Tapos yung ibabalik na sa kanila is 3,000 plus may interest pa siya guys in just 7 days. So sobrang bigat na din talaga yun guys, which is hindi talaga natin kakaya na magbayad ng ganun kasi 7 days lang sila. At yung number of days guys sobrang bigat, 7 days nga. Kaya mostly talaga hindi naman lahat ng mga tao sa mismong araw ng due is may pera agad. So mahihirapan talaga tayo kaya hindi agad tayo nakakapagbayad sa mga online lending apps. At doon na nga pumapasok yung mga pangharas ng mga agent ng mga OLA. Kahit ilang beses mo silang pakiusapan, hindi yan talaga sila makikinig itong mga agent ng mga OLA hanggat hindi kanila nasisingil. At saka dito guys, no, may isa pa akong nabasa about sa warrant of arrest. Sabi niya dito guys, yung tanong guys, no, may warrant of arrest ba agad kung nagsampa ng estapa ang online lending app? Ang sagot guys, wala. Dahil ang estapa ay kailangan muna ng preliminary investigation, hindi agad nag-i-issue ng warrant of arrest. Ito ay kailangang dumaan muna sa pagpapadala ng subpoena sa umutang at pagbibigay sa kanya ng opportunity to file ng counter affidavit. Ito ay mahaba pa na proseso na kailangan ma-notify munang umutang. Hanggat wala kang notice, it means na wala kang nakasampang kaso sa'yo at wala kang warrant of arrest. Actually guys, no, based ito guys sa opinion ko ha, hindi naman ako abogado gaya ng sinabi ko.
mostly talaga yung mga nagkaroon lang ng warrant of arrest is yung mga nakapatay, yung mga nanloko or yung mga nanloko ng tao para lang makakuha ng pera. Tapos yung mga mabibigat guys na krimen like nagnakaw ka, yan lang yung pwedeng makasuhan ng warrant of arrest. Hindi yung mga tao na hindi porket hindi ka nakapagbayad sa ganitong sa OLA mo or sa mga online lending platform, ibig sabihin meron ka na agad warrant of arrest. Guys, hindi yun totoo, wala kang warrant of arrest kasi hindi ka naman nanloko dun sa mga online lending apps. Kaya guys, no, huwag kayong matakot kung nakaka-receive man kayo or madalas man kayong nakaka-receive ng mga text or email ng mga agent ng mga OLA na meron na nga daw kayong warrant of arrest, kakasuhan daw kayo ng stapa, or kakasuhan kayo ng small claims. Lahat yun guys ay hindi totoo. Yun ay pananakot lang ng mga agent ng mga OLA para nga makapagbayad kayo ng mga utang nyo sa kanila. Kasi guys, no, hindi ganun basta-basta na pwede silang mag-file agad ng warrant of arrest. Kasi madami pang proseso yan guys. Plus, hindi lang dapat hindi sa text at lalong hindi sa email nagpa-file ng warrant of arrest yung mga pulis, yung mga yan. Kasi nga nakakatawa lang talaga guys, no, yung mga ganitong mga text nila. Kasi actually guys, sobrang naapektuhan din talaga ako nung time na nakaka-receive ako ng ganitong mga text at email nitong mga agent ng OLA. Nung time talaga guys, last year na hindi nga ako nakapagbayad sa kanila. Pero ngayon guys, no, hindi na ako naniniwala kasi hindi naman totoo. Kasi paulit-ulit lang din guys, no, paulit-ulit ko din nga-receive yung mga ganon. Pero hindi naman sila dumadating, which is hinihintay ko din naman sila na kung sakaling nakasuhan nga ako ng warrant of arrest, syempre lalaban din tayo guys, no, at ipapakita din natin na hindi din tama yung kanilang way ng paniningil nila, yung pangaharas nila. So pwede rin natin silang kasuhan guys in case na kinasuhan tayo. Sana guys, no, kahit papaano sana is meron akong nakatulong ako sa inyo about this issue guys na warrant of arrest. Basta guys, no, take my advice na huwag kayong maniniwala kahit anumang mga text nila or pananakot nila against sa atin. Kasi lahat yun guys, no, ay hindi totoo. So yun lang naman guys, no, kasi nga guys, no, deserve natin na maging masaya, deserve natin na kumain ng masarap, deserve natin na mag-enjoy kasama yung family natin. Deserve natin bumili ng mga pagkain na gusto nating bilhin. Hindi yung nagpapa-stress tayo sa OLA kasi before guys, no, sobrang naranasan ko yan. Halos 2 months din akong na-depress sa OLA pero nalabanan ko din agad siya kasi nga nakikinig din ako sa advice ng iba. So yun lang din yung advice ko sa inyo guys, no, na huwag kayong magpa-apekto sa kahit anong mga text at email nitong mga agent ng mga OLA sa inyo. Kung kaya nyo namang bayaran guys, why not bayaran nyo yung principal amount or yung amount lang na na-receive nyo. Kung meron naman kayong extra dyan guys. Pero kung wala talaga akong pambayad guys, wala kayong magagawa. Kahit anong pakiusap nyo sa mga agent ng mga OLA, hindi yan sila makikinig sa inyo. Kasi nga, way talaga nila ang maningil kasi kasama yun talaga nila. Goal talaga nila yun guys na maningil sa inyo. So yun lang naman guys yung ating pag-uusapan for today's video. Gaya na sabi ko, deserve mong maging masaya at deserve mong kumain ng masarap. So ayun guys, no, andito pa rin ako sa tabing dagat. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan, sa harapan ko guys. Sobrang ganda dito guys, lalo na kapag palubog na yung araw, nakakawala ng problema, nakakawala ng stress. Actually guys, until now, na-stress pa rin naman ako. Hindi naman everyday masaya tayo. May mga times talaga na nalulungkot tayo. Pero okay lang yun guys, kasi kasama talaga yun sa buhay. Minsan masaya, minsan malungkot. So, ayun lang naman guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!